Naku guys, wala na daw Blue Ribbon Committee hearing. Sabi ni Senator Amy kasi daw dapat hindi lumagpas kay Zaldico. Alam niyo, gets ko rin 'yan, eh. Kasi 'pag lumagpas kay Zaldico, kay Martin Romualdez, siyempre si Martin Romualdez hindi yan papayag na hindi maisali si Bongbong Marcos kaya kailangan stop na. Naku, talaga guys, ito panoorin natin. Na Senator Amy ay ipapatawag daw po ang iyong pinsan na former Speaker Martin Romualdez at former Congressman Saldico sa Senate Blue Ribbon Committee. Ano po masabi niya? Promise? Sure ka? Ang balita, wala na daw Blue Ribbon eh. Tiklop na daw yung investigasyon. Yung ganun announcement ba? kagabi. Abay, bakit? Ewan. Nakakatawa nga kasi pag parang hindi na ako naniniwala din sa investigasyon na alam na yung ending. Meron bang sine na alam mo na yung ending? Kaya nga, wala. Asan yung suspense doon? Parang bawal na umabot, lampas ni Saldico. Hanggang doon lang. Tapos, pupukulan ka na, quiet ka na. Pambira naman yun. Kasi nagtatanong ako tungkol sa unprogrammed funds. Kasi, yung isa din talaga guys, kasi 'di ba nasangkot na si Lacson, may picture na siya with the Diskaya. Paano niya i-explain yun? Kasagsagan ng eleksyon, talagang sobrang busy, tas may panahon ka pang makipag-meeting sa mga Diskaya, tapos sasabihin mong nung time lang kayo nagkakilala na yun? Tapos sasabihin mong wala kang natanggap na kahit anumang donasyon? Naku, Ping Lacson, 'wag kami. Tapos guys, eto pa mga chika-chika na ano daw, na sangkot yan si Lacson dati sa cement smuggling, eh. Oh, eh saan ba nag-o-order yung mga contractor na 'to ng mga semento, oh, 'di ba? ang parati natin tinitingnan yung listahan ng mga proyektong palpak. Diba? Tingin tayo ng tingin doon sa mga Hiwagang Ghost Project, Substandard, at iba pa. Pero may mga tinatawag na unprogrammed na napakalaki, nasa 800 billion at 700 billion. Ganyan kalalaki 1 yung trillion unprogrammed. 1 trillion pesos na nga daw, Senator Ma'am, yung mga nagastos sa mga foreign assisted flood control projects. Isa pa yun. Ayan, yung dalawang yan, hindi pa natutumbukan. Kaya bitin na bitin. Masama ang bitin. Ayan naman. So yung unprogrammed na billion-billion, tapos yung 1 trillion na ginastos na sa foreign assisted project. Utang yan ha. By the way, mga utang yan. Kaya nasisindak ako. Ba't ganun? Eh, alam naman natin yung... Grabe no, yung mga kinurakot ni Romualdez, cash. Yung ni Romualdez sa ni Zaldico, cash yung mga kinurakot, yung mga ninakaw nila. Pero guys, lahat yan tayo ang magbabayad. Mga tax natin yung ipagbabayad niyan sa susunod na mga panahon. Kaya naku guys, hindi dapat talaga si Martin yung yung sisihin dito, kundi si BBM talaga. Dapat talaga siyang mag-resign. PDO River, yung Cagayan de Oro, Pampanga Bay, Pasig Marikina River, trilyon ang ginastos. Sa Metro Manila, 9 billion, 2025 pa lang. Eh bakit bahang-baha pa rin tayo sa bilyones na yan? Asa napunta yung mga perang yan na wash out? Sa bulsa nga lang nila, 'di ba? Lahat? Hindi ba kayo mananawagan, matatawag ng audit, Senator Amy, kung paano ginastos yung 1 trillion pagkatapos na binabaha pa rin po tayo? Eh hindi ko nga maintindihan ilang bang zero yung trillion. Kalaki-laki ng mga pera, puros mga utang. Ayan. Wala maipapakita eh. Sinasabi nila lagi, yung mga pumping station daw ang ginastos nila. Hindi nga umaandar eh. Puro barado daw ng basura kung ano-anong dahilan ng binibigay. Kaya para sa akin, bitin, wag nilang titigil muna yung investigasyon. Ayan. Kailangan alamin natin. At walang mga sacred cows walang bawal. Kung anong tumbukin ng ating mga testigo, kung anong sabihin, yun dapat ipursige. Walang ganyanan. So, ang para sa inyo, dapat ituloy ang investigation ng Senate Blue Ribbon Committee. Yes, kasi hindi naman nagtatapos sa flood control. Nakita naman natin, may mga testigo pang gusto magsalita. Tama. Dapat talaga, wag talaga pumayag si Marcoleta, sila Alan Peter Cayetano, lahat ng nasa minority block, dapat talaga itong pagdebatehan sa plenaryo. Dapat hindi talaga sila pumayag nito kasi naku, kasi natatakot yan sila baka lumabas yung mga ibang mga Marines
na kasama ni Guteza, natatakot na yan sila kasi papunta talaga yan sa Malacanang, tulad ng sabi ni VP Sara. Tapos Oo. may unprogrammed pa na hindi pa Mm. natatalakay. Mm. Tapos may foreign assistant pa na Mhm. trillion nga. Naku, napakadami pang bitin kaya nagtataka ako. At tuwing nagsasalita kami sa unprogrammed, Mm. parang pinipigil kami. Kasi aabot yun sa mas mataas eh. Pataas Ganon ng ba? pataas kasi ang tinutumbok eh. Hanggang saan sa itaas yan na Aba, ewan. Kaya nga, Mhm. wala tayong magagawa. Aha. Talagang ganyan ang investigasyon. Kinakailangan alamin kung ano yung nangyari, ano yung Mhm. totoo. Huwag pagbabawalan. Huwag susunod sa script. Nagagalit na nga yung ibang senador. May script daw ng Zarzuela to eh. Oo nga daw, DDS script daw. Kaya nga, ano Oo. ba yan? Mm. Kaya hindi maganda yung nangyayari. Gulong-gulo na kami. At bubuhayin na naman daw yung impeachment, bubuhayin na naman Wow. daw yung chacha, Aha. tapos may alingaw-ngaw pa ng martial law. Ano Ayan, ba? Magulo oo. na nga. Aha. Linilindol na ang Cebu, ang Bogo City. Andito pa tayo nakikipagbardagulan. Ayan, speaking Dapat of, talaga- ayan, mga Dapat talaga yung Malacanang yung lindolin, no? Para talaga magising yan si BBM eh. impeachment at gulo-gulo, Senator Amy. Ano nga ba ang nangyari noong September 21? Muntik na nga bang plinano nga bang lusubin ang Malacanang? At muntik na nga bang madiskarel ang administrasyon ng yung ading Nako. Pangulong Bonget? Ano bang balita sa mga Ilocanong general natin? Ano ba yung mga marites at group chat? Maraming alingaw-ngaw nga na miski yung military talagang hindi na natutuwa. At pinagkakait yung 350 pesos na binibigay sa kanila. Naku, kaliit tapos naririnig nila, pinupusta nila yung buhay nila. Ang ating mga AFP police parating natatanggal sa budget. Yung mga pensyon, lahat yan na inaasahan nila, tinatanggal lagi sa budget, samantalang kung ano-anong kalokohan, bilyon-bilyon na pinapasok, yan na nga. At yan ang problema talaga. Nung 21, ano ba anong balita? Yung sa Camp Aguinaldo? Yes, so ano bang sabi ninyong former aide-camp, NICA Director General Manong Dick De Leon, ha? Pati mga junior officers daw po medyo medyo mainit ang ulo. Talagang mainit ang ulo at matatapang kasi sumusulat sila at mga active ang pumipirma, hindi na yung retired. Kaya kinakailangan kausapin talaga kasi hindi talaga tama ang nangyayari sa bansa. Pag nakarinig ka naman ng ganito, sa totoo lang galing akong Korea, meron kaming conference tungkol sa climate change. Inggit ako lahat ng bansa kung ano-ano ang ginagawa. Meron silang long tunnels sa KL, sa Malaysia, merong kanal diyan sa Bangkok, hindi na sila binabaha. At nakakahiya, tinatanong sa akin kung ano daw nangyayari sa Pilipinas sa climate change at sa flood control. Ano ba isasagot ko? Pati yung Hapon ang sabi, paano ba babayaran yung mga utang sa JICA? Nako po, ano ba ang sagot niyan? Sabi nga natin Bubit, nung daw taga JICA, sinita ang iyong ading, Pangulong Marcos, namulaw. How can you pay us? Kaya nga. Ganito ang nangyayari sa atin. Kaya nga. At yun nga, yung balita na nagsalita nga yung presidente ng Korea na yung KOICA naman, yung mga utang naman sa KOICA, ihinto na. Wow. Kasi wala nga pambayad at mauubos rin lang daw sa Corruption. Hindi pa rin tumitigil sila sa kakakurap eh. Hindi talaga titigil to. Hindi yan titigil sa kauutang pag hindi nawala yan si BBM. Kaya kailangan talaga guys, mawala na yung BBM na yan. Nako, ewan ko dyan sa